Errol POV. Hi, salamat. Nakarating din sa mansyon nyo. Grabe, nakakapagod pala kahit nakaupo ka lang sa helicopter. Napailing ako sa reklamo ni Deo while Ares remained silent. They are my friends. Ares Mio, and Deo Aki Castir. Galing pa kaming syudad papunta dito sa isla. Summer break namin at naisipan ng dalawang Kolokoy na ito na sumama sa akin dito. Well, bahala sila sa buhay nila. Me and Deo are in same age, 16 years old, while Ares, my uncle Chrysler son, is 15 years old. Nang tumuntong ako sa edad na 14, sa syudad na ako nag-aral. I was living there with my uncle Shato's family. Dito kami sa isla nanirahan, pero mas pinili kong mag-aral sa syudad. Kapag summer break, umuwi ako dito para makasama sila mama. Para namang walang tao dito, Errol. Ngumisi ako. Are you scared? Kumunot ang noo nito. He glared at me. I just grinned back. Deo is the most talkative in our group while Ares is a serious one, a silent type. And me. I'm just in the center. Bakit naman ako matatakot? Wala namang nakakatakot. Matapos makapasok sa gate, at bumaba sa kotse sa tapat ng main door, nagsimula naming kuhain ang mga gamit. 1 week lang naman kami dito sa bahay. Pagkatapos noon babalik kaagad kami sa syudad. Tama na po. Napatigil ako sa paglalakad. Ganon din ang dalawa sa likuran ko. Nagsalubong ang kilay ko. There's a kid voice who was burst out in crying. Her cried echo in the whole first floor. What the? Huwag mo sabihin. Nagdilim ang paningin ko. Nagtajes ang mga bagang. I clenched my fist as I walked fast, and followed the kid's cry sound. Sino yun? Deo said. Sumunod ang dalawa sa akin, pero hindi ko napinansin. As soon as we got in the dining room, we found a girl kid who was crying out loud, while her nanny slapping her butt. Mabilis ang kilos ko na kinuha si Ace Iris sa katulong. Nagulantang ang mukha nito nang makita ako. Nanlilisik ang mga mata kung tinitigan siya. Bumibilis ang paghinga ko sa galit. Gusto kong pilipitin ang leeg ng babaeng to sa ginawa niya sa kapatid ko. Muli akong napamura. Isipin ko pa lang na palagi itong nararanasan ng kapatid ko, sobra na akong nagagalit. Hilam ng luha ang buong mukha ni Ace Ira. Isinubsob niya ang mukha sa tiyan ko. My heart broke into pieces, every time I hear her sob. Senyor, ito ano kasi nabasag ang baso, binasag ni Ace Ira, kaya dinidisiplina ko lang. Who told you to discipline her? Who told you to hurt her, ha? Lalong tumalim ang tingin ko sa babaeng to. Gusto ko siyang latiguhin sa pananakit niya sa kapatid ko. Senyor, ito ngayon lang naman, patawad po, hindi na po mauulit. Tumawa ako ng may panunuya. Ngayon lang. I doubt it. Lumuhad ako sa harapan ni Ace Ira, para magpantay ang mga mukha namin. Pinunasan ko ang mga luha niya sa pisngi, at sa mga mata. Hey baby girl, stop crying. Kuya's here na. Kuya. Malamlam akong napangiti. Hinalikan ko siya sa noo. Ace Ira Walker, our baby girl. Ang bunso kong kapatid. She's 10 years old right now. Baby girl, is she telling the truth? Is this the first time she hurt you? Napakagat ito ng labi. Muling nangilid ang mga luha sa mga mata nito. Nabahira ng takot ang buong mukha niya. By just that, I already know the answer. I didn't wait her answer. I just stood up, and sharply stared at the feared face of the woman. My eyes shifted at my two friends. At first they were stunned, but when I mouthed "get her," they nodded and smirked. A devilish grin formed into my lips. Hindi ako si Santa, para palagpasin ko ang bagay na ito. Once is enough but two is too much. Nataranta ang babae, at akmang tatakas ng maharangan ito ng dalawa. Napasigaw ito pero mabilis na hinawakan ni Ares ang bibig para hindi makasigaw. At saktong dumating si Nanay Aida. Ang punong katiwala. Nagulat ito sa nasaksihan. Si Ares at Deo na hawak ang nani ni Ace Ira, habang ako ay hawak sa kamay ang kapatid ko. Bakas pa rin sa mukha nito ang pag-iyak. Dama ko ang mga mata ni Nanay Aida kay Ace Ira, at nanlalaki ang mga mata na lumapit sa amin. Diyos mio. Anong nangyari sa prinsesa natin? That woman. I pointed her. Hurt my sister.
Nanlisik ang mga mata ni Nanay Aida. Nagtawag ito ng mga bodyguard, at pinahuli ang nani ni Ace Ira. Sinabi ko kay Nanay Aida na sa basement ito dalhin, dahil paglalaroan pa namin ito. Nag-aalangan man siya ay tumango na rin. Kailangan itong malaman ng mommy at daddy nyo. Sigurado akong magsisisi ang babaeng yun, kung bakit ginawa niya ito. Ako na ho ang magsasabi sa kanila, Nay. Tumango ito at sinamahan ang mga bodyguard, na dalhin ang babaeng yun sa basement. Nang umalis ang mga ito, mahabang katahimikan ang namayani sa amin. Nanatiling nakayuko si Ace Ira. Napabuntong hininga ako, hinawakan ko ang ulo niya, at bahagyang ginulo iyon. Napaangat siya ng tingin sa akin. Masakit pa ba ang ginawa niya sa'yo? Napakagat siya sa labi, at bahagyang umiling, sorry kuya. Kumunot ang noo ko. Why? It's not your fault. Napalabi siya at muling gumilid ang mga luha sa kanyang mata. She said, I'm a burden to our family, I'm sorry kuya. Pumiyok siya. Naikuyong ko ang kamao. Nagagalit ako dahil ganito pala ang nararanasan ng kapatid ko. Magbabayad sa akin ang babaeng yun. No, you are not. You're our princess, right? Our precious. But, don't think too much. That girl is such a witch. Huwag mong papansinin ang mga sinabi niya. Bahagya siyang tumungo at ngumiti. Ngumiti din ako pabalik. Natigilan ako nang may tumikim. Napalingon ako sa kinatatayuan ng dalawang Kolokoy. Eres were just smirking, while pointing Deo. Nalukot ang mukha ko, nang makitang titig na titig ito sa kapatid ko. Your eyes Deo. Nagulantang ito sa pagsigaw ko. Nanlalaki ang mga mata nitong napatingin sa akin. What? Tarantang tanong niya. Do you want me to get your eyeballs ha? Napakamot ito sa ulo. Wala naman akong ginagawa eh. At isa pa, ngayon ko lang nalaman na may kapatid ka pala. Akala ko nag-iisa ka lang. Nag-iisa lang talaga ako. Nag-iisang lalaki pero may kapatid akong babae. Tumango siya at muling tumitig sa kapatid ko, kaya lalo akong nenas. Maganda mong kapatid na babae. Nagdilim ang mukha ko. Nang mapansin ni Deo ang masamang presensya ko. Napadako ang nanlalaki niyang mga mata sa akin. Siguro napagtanto niya kung ano ang sinabi niya. You dimwit. Huwag kang lalapit sa kapatid ko. Tumakbo ang pasaway, kaya hinabol ko siya. Nang gigigil akong suntukin ang lalaki na yun. May balak pa ata ang lalaking yun sa kapatid ko. Denzel POV. What? Nanliit ang mga mata ko dahil sa sinabi ng kausap. I'm in my office here in the mansion. I was busy reviewing the monthly sales report sent by my secretary, when this man Chrysler called me. Samandal ako sa sandalan ng swivel chair, at bahagyang idinuyan ito. Galit na galit siya pero tila natutuwa ako sa inis niyang boses. Ngumisi ako at inulit ang tanong. What? Don't what me? Napahalakhak ako. What do you want me to do then? Lalong akong natuwa sa inis na boses nito. Nai-imagine ko ang ginagawa nitong pagsabunot sa sariling buhok niya. Pagsabihan mo yang anak mo. Kasabay ng pagpatay niya ng tawag ang pagtawa ko ng malakas. Serves you right. I just shook my head. My son is really such a hot-tempered man. Napatigil ako sa pagtawa, nang bumukas ang pintuan. Unang bumungad sa akin si Errol. Muli akong napatawa nang maalala ang sinabi ni Chrysler kanina, pero ang mga ngiti sa labi ko ay unti-unting nawala nang makita si Era. Unang pumasok si Errol at hawak nito si Era na nahuling pumasok. Nalukot ang mukha ko nang makita ang itsura ng prinsesa ko. Bakas sa mukha nito ang pagiyak. Namumula ang magkabila ang pisngi, gayon din ang ilong at gilid ng mga mata. Napatayo ako at mahinang napamura. Mabilis na nakarating sa harapan ko sina Errol. Baby Era ni Daddy, what happened to you? Lamabi ang anak ko at sumubsob sa tiyan ko. Hindi siya nagsalita. She just hugged me tightly. Napatingin ako kay Errol. Madilim ang mukha nito. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa, at nag-type ng kung ano. Ipinakita niya ito sa akin. I found that woman her nanny. Hurting our princess. Amigting ang pangako. Mas lalong nalukot ang mukha ko. Ganito ba ang ginagawa ng babaeng yun sa anak ko, kapag binabantayan niya? Where is she? I mouthed. Basement, Errol mouthed back. I nodded and mouthed again.
Wait me there. I'm going to punish her. Ngumisi si Ariel bago bumaling kay Era ang paningin. Napasunod din ang tingin ko dito, nang umalis si Ariel ng yakap sa akin. She pouted. Itinaas niya ang mga kamay, kaya napatawa ako. Alam ko na kasi ang ibig sabihin niyan. Naglalambing na naman ang bunso ko. Yumukod ako at binuhat siya. Kumapit siya sa leeg ko, at sumubsob ang mukha doon. Pumunta ako sa couch at doon umupo. Inupo ko ng maayos si Ariel sa mga hita ko. Baby girl, napatingin ako kay Ariel, habang si Ariel napaangat ang mukha mula sa leeg ko. Pabaling-baling ang mukha nito. Napakagat ako ng labi, bago mapabuntong hininga. Kuya ko. Lumapit sa harapan namin si Ariel. I'm here, baby girl. Hinawakan ni Ariel ang pisngi ni Era at hinalikan. Aalis muna si kuya. Babalik din ako mamaya. Okay. Ngumuso siya. Babalik ka. Promise. Hindi ka muna aalis. Hamalakhak si Ariel kaya napatawa din ako. My baby is really cute. Yes baby girl. Maglalaro tayo mamaya. Pumalakpak si Era. Yes. Thank you kuya ko. Nakangiting umiiling ako. Muling hinalikan ni Ariel ang pisngi ni Era, bago siya tumungo sa akin na nagpapalam. Akmang tatalikod siya nang tawagin ko ito. May naalala kasi ako. Your Tito Chrysler called me. What did you do again to her daughter? Kumunot ang noo nito, pero bahagyang tumawa din. Ginulo niya ang buhok bago ngumisi sa akin. What? I didn't do anything. Pinanliitan ko siya ng mga mata. I know you brat. You've been bullying his daughter. Tumawa ito at nagkibit balikat. I am not. I'm just telling the truth. Truth. That's what her. Stop bullying her, son. Respect her. Nawala ang ngiti sa labi nito. Seryosong nakipagtitigan sa akin. Nang uuyam akong ngumiti, nag-iwas siya ng tingin, at inis na ginulo ang buhok sa ulo. Why is she need to be like that? I hate her for that. Ang manamit ng lalaki. Ang kumilos na parang lalaki. Hamalakhak ako. Come on son. Be nice to her. Ipapasunog ko na kay Ares ang mga damit niya, para hindi magamit ng tomboy na yon. Feeling lalaki, iyakin naman. Umiling ako nang mabilis siyang umalis. Pero napangiti din at marahang hinimas ang buhok ni Era. Hinalikan ko siya sa buhok at niyakap. Siya ang bunsong anak namin ni Christina. Hindi siya nakakakita. Noong baby pa siya, hindi namin napansin na hindi siya nakakakita. Pero habang tumatagal noon ay napansin na namin. Ipinasuri namin siya. Ang sabi ng doktor na samuri sa kanya, nakakakita daw ito pero habang tumatagal ay lumalabo ang mga mata nito. Nagkaroon daw ng komplikasyon ang mga mata nito. Dahil bata pa siya, hindi siya pwedeng sumalang sa eye transplant. Pero ngayon ay nagsisimula na kaming maghanap. 2 taon nang nakakaraan nang magsimula kaming maghanap, pero hanggang ngayon ay wala pa rin kaming makita na donor. Minsan sinisisi ko ang aking sarili. Pakiramdam ko kasalanan ko, kung bakit nabulag ang anak ko. Hindi rin kami nagbalak na magkaanak muli ni Christina, dahil napagdesisyonan naming ituon ang lahat ng oras namin kay Era. Daddy, natigilan ako nang tawagin niya. Yes baby. Lumabi siya. Nasaan po si mommy ko? Kanina ko pa po siya hinahanap. Napangisi ako. Pagod ang mommy, baby Era ni daddy. Ako muna ang magbabantay sa'yo. Naguguluhang nagtanong siya sa akin, bakit pagod si mommy daddy? Hindi po ba kanina noong nag-almusal tayo niyaya mo si mommy na umakyat sa kwarto niyo? Sabi mo may pag-uusapan lang kayo. Bakit po siya mapapagod? Hamalakhak ako. Pinagod ko kasi ang mommy mo. Tulog si mommy. Hayaan na natin siya. Si daddy na lang ang mag-aalaga muna sa baby Era. She pouted. Okay po, pero daddy mamaya si mommy ko na po ah. Muli akong tumawa. Why? Ayaw mo bang si daddy ang magbantay sa'yo? Ngumuso siya. Gusto po. Kaso daddy si mommy ko ang mas gusto ko. Kasi ikaw daddy tinutulugan mo ako. Si mommy hindi niya ako tinutulugan. Napaayos ako ng upo, at bahagyang kinamot ang ulo. Hindi naman natutulog si daddy eh. Natutulog ka daddy. Nihawakan ko mukha mo. Tulog ka. Bahagya akong tumawa, bago halikan siya sa pisngi. Hindi na matutulog si daddy kapag maglalaro tayo. Promise po. Ngumiti siya ng malawak. Promise yan, daddy ko ah.
I chuckled. Yes baby. Napangiti ako nang marinig ang malakas na tawa ni Era. Nasa hagdan pa lang ako, pero rinig na rinig ko na agad ang mga tawa niya. Mabilis akong pumunta sa kusina, dahil doon iyon nanggagaling. Sigurado akong si Christina ang kasama nito. Ngunit nasa bungad pa lang ako, nang mapawi kaagad ang ngiti sa labi ko. Lumukot ang mukha sa nasaksihan. Kasamang kumain ni Era si Deo. Nagtatawanan sila sa kung anong bagay. Baby ito pa, kain ka pa ng marami. Lalong nalukot ang mukha ko sa pagtawag nitong baby sa anak ko, at ang pagsubo nito kay Era. Sinusubuan niya si Era. Abat, malakas kong tikhim. Napadako ang tingin sa akin ni Deo. Matalim ko siyang tinitigan. Nanlaki ang mga mata nito at napatayo. Tito, what are you doing? Pinapakain ko po si Era. Natatarante niyang sabi. Pinaningkitin ko siya ng mga mata. Baby talaga lang Napayuko ito at napakamot sa ulo, lahat po kayo kasi tawag sa kanya baby, kaya baby na rin ang tawag ko. Abat, akmang lalapitan ko siya nang tumakbo ito palayo, at palabas ng kusina. Tito, I like your daughter. Abat, sumigaw pa ang baliw na batang yun. Isang linggo ang nakalipas, nang tumawag sa akin ang isa sa mga doktor sa sariling hospital namin. Sinabi nito na mayroon na silang nahanap na donor. Masaya kaming lahat sa balitang iyon, lalo na si Christina at ako. I was glad that time dahil sa wakas makakakita na si Era. Mabilis ang pagsasagawa ng operasyon. Ni hindi ko na rin nagawang tanungin, kung kaninong pamilya, and I donor na iyon. Basta ang mahalaga sa akin ang makakita ang anak ko. Hanggang ngayon nasa hospital pa rin si Era. Nagpapagaling. Naging successful ang operasyon. At ngayong araw ang gagawing pagtanggal ng benda sa mga mata niya. Sa wakas makakakita na din siya. Napangiti ako at tinitigan ang may-ari ng mga mata ni Era. Nangilid ang mga luha sa mata ko pero, kumurap-kurap din para maalis ito. Masaya ako sobra, pero hindi ko maiwasang masaktan din sa nangyari. Masakit na masaya. Kung alam ko lang, sana napasalamatan at naging mabait ako sa kanya. Thank you so much. Hindi ko alam kung paano ang gagawin, pero salamat sa'yo. Ilang minuto pa akong tumitig sa puntod niya. Natigilan lang ako nang tawagin ako ni Errol. Let's go pa. Baka mahol tayo. Pagyaya ni Errol. Bahagya niya pang tinignan ang puntod, bago tumungo dito bilang paggalang o pamamaalam. Tumungo ako kay Errol at sinabayan siya sa paglalakad. Bahagya pa akong sumulyap sa puntod, at team na nagpasalamat at nagpaalam. Thank you Deo Casper, salamat sa'yo at ngayon makakakita na si Era. Patawarin mo ako dahil hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa'yo, kahit na isang linggo lang kayong nagstay sa isla. Hindi ko aakalaing matapos ng pagbabakasyon nyo, ay ilang araw lang ng pananatili nyo sa syudad, ay maaaksidente ka, at ibinigay mo pa ang mga mata mo kay Era. Nagawa mo pang maghabilan sa doktor, bago ka mawalan ng buhay. Salamat Deo. Mas lalong naging masaya ang pamilya namin sa pagkakakita ni Era, at nagpapasalamat kami ng buong puso. Ang asawa ko ay mas naging focus sa pag-aasikaso sa pamilya ko, kaya walang hanggang ang kasiyahan ko, kaya thanks po Lord sa lahat ng blessing.